Makadiyos po na umaga sa inyong lahat. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Manalangin po tayo, aming Ama. Lumalapit po kami sa pangalan ni Jesus. Pinagpapasalamat po ang ganda ng umaga, maging ang buhay na lagi mo pong ipinapahiram sa amin. Nawa po ay patuloy mong kasangkapanin ang salita mo upang maghatid ng pag-asa, maghatid ng pananampalataya at kaaliwan sa sino mang makikinig, manunood, at tatanggap at sasampalataya sa mga ito. Ito po ay aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ito po ang part 3 ng series na ginagawa natin sa mensahe na ang mga taong kahabag-habag sa harapan ng Panginoon. At ang binasa po nating kabuang teksto ng series na ito ay sa Gospel of Luke chapter 6 beginning verse 24 to 26. Sa pangatlong series po na ito, ang atin lamang pong babasahin ay sa Luke chapter 6 verse 25 letter B. Ganito po ang sinasabi, kahabag-habag kayong mga tumatawa ngayon sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Woe to you who laugh now, for you shall mourn and weep. So ito po yung salita ng Diyos na pag-aaralan natin sa part 3 ng series na ito. Yung unang dalawang series po natin sa teksto na ito ay may kinalaman sa mayayaman na ang kanilang Diyos ay ang kanilang pera at kayamanan, ang pag-asa po nila ay ang mga ito, ang pinaggugugulang po nila ng panahon, ng kanilang oras ay ang pagpapayaman at kung papaano po magkamal ng maraming salapi sa buhay na ito. Kaya ang ending po ng kanilang buhay, mayaman sa material na bagay, ngunit dukha naman sa paningin ng Panginoon. Ang pangalawang uri po ng mga tao na kahabag-habag sa harapan ng Panginoon ay yung mga tao po na feel secured na po sa kanilang buhay. Mga taong laging busog, no? Na ang tinutukoy po ng Panginoon doon ay mga tao po na meron na pong kakampantihan sa buhay. Hindi na po bukas ang kaisipan for the ideas of the other people. At the same time, feel isolated also doon sa mga principle na puro naman po makasarili. Puro naman po walang pakikipagkapwa-tao. Ang minamagaling po ay ang kanilang sarili, ang minamagaling po ay ang sarili po nilang paniniwala. Mga kapatid, lagi ho nating tatandaan na ang makakapagbigay lamang ng sense of completeness sa atin as a person is none other than our Lord Jesus Christ. Siya lamang po makakapagbigay ng meaning sa ating pong buhay. Siya lamang po makakapagbigay sa atin ng tunay na pag-asa. Kaya kung ikaw na may ugali na kampante ka na lang sa buhay mo, na hindi mo pinapayagan ang salita ng Diyos ang mag-take over sa iyo, ang Lordship ni Jesus Christ ay wala sa iyong buhay, yan po'y kahabag-habag na kalalagayan mga kapatid. Because after all, ang tao po hanggat nabubuhay siya, kailangan po ang Diyos. Kaya ito pong pangatlong bahagi ng series natin, ang tinutukoy naman po ng Panginoon dito when He pronounced this statement ay yung mga tao pong ang tanging tinitingnan na lamang po na kasiyahan at makakapagbigay ng kasiyahan sa kanila ay walang iba kundi ang mga worldly things, mga bagay na makasanlibutan. Kaya sabi ng Panginoon, kung ikaw ang hinahanap mo ay puro na lang pagtawa, ayaw mo ng pag-iyak, ayaw mo ng kalungkutan, ayaw mo ng kapighatian, mahirap po yung ganyan kasi maaring dalhin po tayo sa pagiging extreme on the negative side na kung saan ay hindi na po natin pipiliin na gumawa ng pagsasakripisyo, hindi na po tayo mamimili ng pagsunod sa Panginoon na meron pong kalakip na mga pag-uusig, no? Meron pong kalakip na mga kapighatian sa buhay. Ayaw na natin noon. Kaya marami pong tao, kapag ayaw po nila ng kalungkutan, ayaw po nila ng mga kapighatian, mga pagsubok sa buhay, ang alternative po nila, yung mga bagay na makasanlibutan na makakapagbigay po sa kanila ng kasiyahan. In today's generation, mga kapatid, tingnan niyo po ang ating kalalagayan ngayon. No? Tayo po ay napapaligiran ng teknolohiya na kapag hindi po tayo naging maingat, ay pwede po tayong masway, pwede po tayong madala, pwede po tayong maakay ng teknolohiyang ito palayo sa Panginoon. And then, pag hindi ho natin na-check ang atin pong puso, ang atin pong isip, ang hinahanap na natin at nagiging kasiyahan sa buhay
ay ang mga bagay na nakapaligid po sa atin. Kaya hindi na ho natin ilalayo. Tingnan ho natin ang technology natin, yung internet ngayon. No? Hindi ko po minamasama ang teknolohiya natin, mga kapatid, as long as na nagagamit po ito at nakakatulong sa atin as a person at para po mabigyan ng kaluwalhatian ang atin pong Panginoong Diyos. Pero kapag ang teknolohiya pong ito, partikular na po ang internet, hindi ho natin ginagamit ng maayos, mabuti para po sa atin pong espiritualidad, then tayo po ay ilalayo nito sa pagkilala at pagsunod po sa ating Panginoon. Marami pong kabataan ngayon pumupunta ng church, dumadalo po, nakikinig ng gawain ng Panginoon, maski po sa loob ng church, mayroong nagsi-cellphone. Maski po sa loob ng church, mayroong pang naglalaro. Maski po sa loob ng church, mayroong pa pong nagtitext, mayroong pa pong nanonood ng mga videos. Isipin niyo po yan, nasa loob ka ng simbahan na supposedly nakikinig ka ng salita ng Panginoon. Pero hanggang sa loob po ng church, nandoon pa rin yung inclination ng utak ng maraming tao. Even the people who confess that they truly belong to Christ and they're Christians and yet hindi naman po pinapatunayan ng kanilang mga gawa. Bakit? Hindi na po nirerespeto yung simbahan. Maski sa loob ng simbahan po ay text ng text, kahit sa loob ng simbahan po ay nanonood pa rin ng video, hawak pa rin sa cellphone, hindi mabitawan ng cellphone, nakikipag-usap, nakikipag-chat kung kani-kanino. Bakit po ganito na ang ating mundo, mga kapatid? Alam niyo kung bakit? Kasi po hindi tayo marunong gumamit ng teknolohiya para po mabigyan natin ng benepisyo yung ating pong pagiging tao at mabigyan natin ng karangalan ng Panginoon. Magagamit po natin yan kung tama lang ang paggamit para po sa ikabubuti natin. Pero ang madalas po talagang inclination ng maraming taong gumagamit nito, talagang palayo sa Panginoon eh. Take for example, yung mga kabataan po natin sa bahay, mga anak-anak natin, huwag na nating ilalayo. Kaya po nilang magbabad sa internet 24 hours. Kaya paglabas po nila ng kwarto, ang puputla nila, parang itsurang may sakit. Pagkatapos po, pag-utusan ng nanay, napakatatamad, hindi po marunong sumunod. Utusan mo, sila pa ang galit. Pagsabihan mo, sila pa ang matapang. Ganito na ba ang mundo talagang ginagalawan natin, mga kapatid? Bakit po tayo ganito na? Kasi ang hinahanap pong kasiyahan ng mga tao, kagalakan ng maraming tao, kaaliwan ng mga tao, hindi na po ang Panginoon. Ang hinahanap po ng maraming tao yung magbibigay sa kanila ng kasiyahan, maglalayo sa inaakala nilang mga paglilingkod na punong-puno ng sakripisyo. Ayaw po nila yan. Gusto po nila yung makakapagbigay sa kanila ng kabuluhan at kahulugan ng buhay sa sarili po nilang pamamaraan at interpretasyon. Kaya ang nangyayari po, mga kapatid, ka-EML, kadudota, nagkasakit, na-UTI, nagkakasakit sa bato, na nagiging masasakitin, mga kapatid. Kasi bakit? Kasi masyado pong babad sa makasanlibutang gawain. Mga kabataan, mga kapatid sa Panginoon, maski naman mga elderly, mga matatanda na, meron po akong nakikita, senior citizen na naglalaro pa rin ng anong tawag doon sa laro na yun, Candy Crush, Mantalang magbasa ng Bible, hindi makapagbasa kahit isang verse sa Bible, hindi makapagbasa. Kaya pag tinawag mo para magkaroon ng memory verse sa harapan ng maraming tao, wala man lang pong ma-recite. Pero tanungin mo kung ano yung mga update sa internet, kung ano yung mga updated na mga video games, kaya po nilang sabihin. Bakit? Kasi sobra na po ang inclination ng utak ng maraming tao sa makasanlibutang gawain, makasanlibutang bagay. Napakahuhusay pong maglaro, napakahuhusay po sa internet, pero ang ugali po ang sasagwa. Ang ugali po ay hindi ugali po ng isang Kristiyano. Mga minamahal na kapatid, kilabutan po tayo. Kasi ang pagiging Kristiyano po ay hindi po yung dadalo ka lang ng church, magpapacheck ka lang kunwari ng attendance sa pastor mo na present ka every Sunday. Hindi po ganon, mga kapatid. Kailangan naman po patunayan natin na totoo tayong Kristiyano. In what way, pastor? Kailangan
yung inclination talaga natin, hindi na po sa worldly things, kundi ang hinahanap talaga ng buhay natin at ng puso natin ay ang paglilingkod sa Diyos at ang kagalakan na ibinibigay po ng Banal na Espiritu sa atin pong buhay. Mga kapatid, maski mga pastors, mga church leaders, wala pong excuse eh. No? Kahit sino po tayo, as long as na hindi po natin ginagamit ang internet ng tama, dadayain po tayo, masusway po tayo, ilalayo po tayo sa atin pong ginagawa sa Panginoon. Hanggang ang ating pong pananaw sa buhay, hindi na po godly perspective, kundi worldly perspective na po at talagang malamig pa sa ilong ng pusa ang ating pong commitment, ang ating pong obedience, ang ating pong ginagawang paglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, i-check ho natin ang puso natin sa Panginoon. Kapag nakita ho natin na malamig na yung ating ginagawang paglilingkod, di ka na sumasama sa Bible studies, di ka na maakay sa mga pagtitipon, mga kapatid, i-check natin ang ating pong puso. Baka po nadadaya na po tayo ng makasanlibutang bagay, makasanlibutang gawain sa harapan ng Panginoon. Kaya ang resulta po kapag committed po tayo sa mga worldly things at yan na ang kasiyahan, wala na po tayong deeper understanding about God's Word. No? Hindi ka na makapag-devotion, hindi ka na nakakapag-pray, hindi ka na nakakapagbasa ng Biblia. Kaya ang nangyayari po ay napakalamig ng atin pong pag-ibig sa Panginoon. Yung pagsunod po natin sa Diyos ay sala sa lamig, sala sa init na lamang po. Compared po nung mga unang panahon na hindi naman po inclined yung isip natin sa mga bagay na makasanlibutan. So napakarami po na mga tao na affected ng technology na meron tayo. Again, technology is good as long as natama po ang paggamit natin. Pero pag mali po, hindi po yan beneficial sa atin pong buhay. So, ang ending nga po niyan, hindi lamang po yung kawalan ng lalim sa salita ng Panginoon, kundi yun, nagkakasakit na, nagkaka-UTI, nagkakasakit sa bato, at kung ano-ano pa po ang nararanasan sa buhay. Kaya, hindi ko po mga kapatid, binibigyan ng masamang interpretasyon yan kung ikaw na nakikinig, ginagamit mo yan para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Pero kita niyo po ngayon, maski yung mga nagpi-preach ay kapag sila po nasa mga city na, nasa urban areas na, mga nasa mega churches na, ang gamit na po ay hindi na po Bible talaga. Hindi na po itong aklat na ito. Ang ginagamit na po ay cellphone, laptop, iPad. Yun na lang po ang ginagamit. Kasi affected po talaga ng teknolohiya na meron po tayo. Well, kung yun naman talaga ang preference mo, wala namang problema. No? Pero sa akin po, habang ako po ay nangangaral ng salita ng Panginoon, ang gagamitin ko po talaga at pagbabasahan ko ng salita ng Panginoon ay ang aklat, ang libro na ibinigay sa atin ng Panginoon. So, nirerespeto ko po yung mga church leaders, pastors na ang ginagamit po ay laptop, ang ginagamit po ay cellphone, ginagamit po ay iPad. Wala ho tayong problema dyan. No? Respeto na lang po siguro sa isa't isa, mga kapatid sa Panginoon. So, bibigyan ko po kayo ng illustration, biblical illustration na makikita ho natin sa Gospel of Mark chapter 18 verse 19. Nabanggit ko na rin po ito sa mga previous na mga in-upload po nating videos. Ito po ay may kinalaman doon sa the parable of the sower, and others are the ones sown among the thorns. Sabi po ng Bible, they are those who hear the word, but the cares of this world and the deceitfulness of riches and the desires for other things enter in and choke the word. And what is the result? And it proves unfruitful. Di ba alam ho natin yung flow ng story na may binhi na nalaglag po sa dawagan at hindi po nakatubo ng maayos yung binhi, hindi nakapamunga dahil ang isa po sa dahilan ay yung cares of this world. No? Masyado pong na-inclined, masyado pong niyakap ang mga bagay na makasanlibutan
samahan pa po ng pandaraya ng kayamanan ng daigdig na ito at yung hangarin ng iba't ibang mga bagay sa daigdig na ito, masamang hangarin. Kaya ang resulta po na choke, hindi po nakapamunga ng maayos yung butil na iyon na nalaglag sa dawagan. At ang resulta po ay pagiging unfruitful. Mga kapatid, kung ang teknolohiyang meron tayo magagamit lang ng tama, makakatulong po ito sa ating spirituality as a person. And as a Christian, as a Bible-believing Christians, ay makakatulong po ito ng tama sa atin. Basta as long as na hindi natin tama po na ginagamit ito, ay hindi ho ito magbibigay sa atin ng positive na pananaw sa buhay. Kaya ngayon po ay unawain nating mabuti mga kapatid na kapag hindi po tayo naghanap ng kasiyahan at kagalakan sa Diyos, ang mundo po ay laging nag-o-offer ng mga brand new things para i-embrace natin. Again, hindi po mag-o-offer ng luma ang mundo. Lagi pong may bagong iniaalok ang mundo. And what is the purpose of this world? For us to be deceived by the deceitfulness of sins, by the worldly things na nakapaligid po sa atin, at ilayo po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, kung Kristiyano tayo, check natin ang puso natin sa Panginoon. Sino ang ating kasiyahan, kagalakan sa buhay? Salita ba ng Diyos? Biblia ba? O hindi mo matanggal-tanggal ang paglalaro ng Dota, ML, kung ano mang mga laro na yan sa internet? Kapatid, magsisi tayo. Ipahubog natin ang ating buhay sa Panginoon. At kung kayo po ay napagpapala ng ating pong mga video na ina-upload, paki-like na lang po. Paki-share po ito sa ating mga kakilala, mga kaibigan, para sila man po ay makapakinig ng salita ng Panginoon. Lagi niyo pong tatandaan, ang isa sa purpose po natin, maparangalan po natin ang Panginoon at mapagpala po natin ng iba sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. No, sa mga nagbigay po ng kanilang mga tanong, mga comments, marami pong salamat sa inyo. Sinagot ko na po yung nagbigay ng katanungan sa atin. Nawa po ay nabigyan po ng kasagutan ng inyong tanong. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon at magpatuloy tayong mauhaw sa kanyang pong mga salita.